Salamat, Brother Nunoy. Salamat, choir. O maayong hapon sa tanan. I-adjust lang inyo ang pananawon ha nga naay kamera sa tong atubangan. Muni siya ang desires tong pastor nga ma-upgrade ang ato ang serbisyo. Dili lang kay sa atoa dinhi kundi dili sa tumakigsuunan nga naa sa gawas na sa laing nasod nga mas maklaro ang gawali. Ug once more, salamat Pastor Paul sa kahigayunan nga ay mong gihatag nga makaminister ko sa iglesia. Ug akong pag-ampo nga mahimong blessing atong series mahitungod sa doktrina. Isa sa butang atong bantayanan mahitungod sa doctrinal study is ang knowledge makapaburot yun. Makapahimo natong proud. Munang kinalan atog yung hinumduman kanunay that we are to balance our growth, that we should grow in grace and in the knowledge of our Lord Jesus Christ. While we are learning more about the Lord, we are learning about His knowledge, we are learning about His grace. Nga magtubo sad ta sa ato ang maturity, magtubo ta sa atong Christian life. Ka-extend ba ni siya? Sorry. Kung dili mo balik gyud ko sa karaang kuan ay. Among gitry ang laptop kay mas stable ang ako naman ning sulod unta ganina. Saka okay naman unta ni. Atong nakatunan last week ang pipila ka mga Sundays ang ato ang introductory lessons mahitungod sa basic definition sa inspiration, mahitungod sa preservation. O ang inspiration of the scripture is preserved even until our generation. Nganong mutuo ta og preservation tungod kay gisaad kini sa Dios. O dili lang kay gisaad sa Dios nga iya ang ipreserbar ang iyang pulong kundi iya pag yung ipakita ang iyang gahom tungod kay ang Dios nga tong gialagaran gamhanan siya ug makapreserbar siya sa iyang pulong. Now remember, ang iyang pulong lamang ang pamaagi nga makailata kinsa siya ug unsa siya. So ug mo ni problema sa teknolohiya. Nganong ming abuta. Nganong lae problema. Ay, katumoy dapat na diri. Katumoy dapat nga na diri kay in man ni siya. Kay katumang do kong gigamit dito sa taas paingon sa ubos. Anyway, that's the problem with live telecast tungod kay naagay na ay mga kuan. Anyway, Sean, ikaw mo partner nako dinhi sa laptop palihog sa diyang masaka diha. Right. If you have your Bibles with you, let us all stand at basahon ang Jeremiah chapter 9. Verses 23 and 24 as our springboard sa ato ang lecture for this afternoon. Jeremias Kapitulo 9
Please do excuse, we were among gi-try og mo makahatag ta og mas stable nga output sa atong lecture. Tungo kay ko atong tablet ko hinay ang atoang connectivity. So anyway, atong dunganon sa pagbasa ang Jeremias kapitulo 9, bersikulo 23 paingon sa 24. Ready, read. Thus saith the Lord, let not the wise man glory in his wisdom, neither let the mighty man glory in his might. Let not the rich man glory in his riches. Verse 24. But let him that glorieth glory in this, that he understandeth and knoweth me, that I am the Lord, which exercise loving kindness in the earth. For in these things I delight, saith the Lord. Father in heaven, we thank you, Lord, sa imo ang kahigayunan nga makakaton mi sa mga butang nga nalambigit sa imong pulong. Help your servant this afternoon, Father, and we pray nga imong balang espiritu mag-sanctify sa among kasing-kasing bisa pa man sa mga equipments nga among pagagamiton nga kani mahimong instrumento nga mas nindot among pagdawat sa kahibalo nga imong gitagana karon. And we commit to you, Father, our gathering, that it will bring much and much glory to you. For this is our desire nga makakaton mi kinsa ka o makasabot mi unsa ka. In Jesus' name. Amen. Amen. Palihog mang lingkod. 1973, please. Passcode is 1973. Ano nawa na nakuan? Nasira din na. Sign in, another sign in ka lang sa ubos. There's a fingerprint na ay passcode sa ubos. 1973. I need to change that once more. PowerPoint, please. Communication, i-open ko no ang Windows. The Windows icon. Windows icon, please. Far left. Sa ubo sa taskbar. Windows, please. Windows key. Wa mi nakasinabot. Kanang icon na lang sa pinaka far left nimo sa ubo sa taskbar. What you mean number one, number two? I have only one window here. Taskbar, please. Kana. Yes. Oh, I love technology. So itong hisgutan karon, communication of the inspired scriptures. We have already agreed and we have learned that the scripture that we have, labi na ang King James Version nga atong gigunitan, is an inspired scripture. We do not believe nga kani gi-preserve lang sa Ginoo dayon dili siya inspired. We do not believe that. By the definition of inspiration, we believe nga ang atong gigunitan karon is an inspired scripture. Now, let us very, very careful sa diyan mo ingunta nga King James only raday mo, atong i-qualify what do you mean by King James only. Because if we say that we are only King James only, atong pautanon sila kang ilang unahon na manggod nga naamanggoy mga Baptist o mga tao dili lang kay Baptist. Kundi nagunaw na sila nga King James ra gyud wala nay lain. Wa nay lain nga
nga gi-inspire sa Dios o gi-preserve sa Dios. And that is a very tricky statement because we believe that the King James is the only Bible nga gihatag niya sa to in the English language. Atong i-qualify na. Because there's no other translation sa English language nga as we go on with our study nga ang source is the very gitawag na to the uncorrupted and the pure text nga kopya sa mga kopya nga gi-preserve sa Dios. And that is a very tricky way nga gibuhat sa yawa nga they make us believe that every translation that we have are also the Word of God. Pero the more we compare the scriptures, makita na to, mabitik na to sila sa ila ang pamaagi sa yawa. Now remember, ang yawa dili siya dayag, magbubuhat sa iya ang the most destructive nga pamaagi. Dili niya gamiton ang mga palahubog, dili niya gamiton ang mga adulterers, fornicators, ang mga makasasala. Iyang gamiton ang mga tao nga in the guise of religion and in the guise of morality nga muhatag na to og corrupted nga doktrina. Now timan ang pinakaunang bunga sa pagtuon sa Bible, remember in the 2 Timothy chapter 3 verse 16 is doctrine. All scripture is given by the inspiration of God and is profitable for number one, doctrine. Kay kabalo ang yawa once nga masayop ang imong source sa imo ang prinsipyo sa kinabuhi, imong doktrina. Masayop gani imong source sa doktrina nimo, sa imo ang mga values, imong principles, masayop ang daghan kaayong mga butang for example your basis sa imong decision. So tuguti karong hapon mo adto sa academic side sa pagkat-on sa Biblia ug atong tan-awon ang history. There are many ways nga atong makat-unan o ma-prove nga ang Bible pulong sa Dios. Number one is the internal evidences. Mismo ang mga verses nga naa sa scripture, they alone are sufficient to tell us nga ang atong gigunutan pulong gid ni sa Dios. But because God knows nga naay mo question ana because Bible may pasultihon, pero kung atong pasuryahon ang mga evidences sa gawas, makabarog kaha ang Biblia. So let us talk about the external evidences. Apil na ang kasaysayan ni ini. So daghang mga external evidences nga atong ikapakita nila o that those are needful. Labi na sa mga tao nga naanas lay higher kanabang moabot sila sa higher criticism of the scripture nga mogamit na sila history, mogamit na sila og manuscripts, mogamit na sila og mga Greek and Hebrew, mogamit na sila og daghang kay mga external nga mga pulong. So, in the bird's eye view, unsaon man nato ni? Well, munang gihatag yun, gigastuhan nato ng inyong lesson, so tagui palihog, you do not have to memorize it, but you at least naamoy kopya nga kung naay mangutan na inyong ma-share na sa ila nga at least magamit ta sa Dios nga makatubag sa ila ang mga queries o mga pangutana mahingtungod sa Biblia. So this afternoon, let's talk about the principles involved in the communication of God's Word. Iya maning pulong gikan kaniya ngadto sa mga balaang tao ug then ngadto sa katawhan nganhi kanato. God wants to be known. That is a very wonderful nga statement nga itong gibasa sa book of Jeremiah. Siya nga nag-glory, let him glory in this, that they understand, that he understand, and he knows me. So, ang gusto gid sa Dios, number one gid nga ikalipay, ang number one pursuit sa usa ka tao o sa isa ka Christian, dili career, dili relationship with other people, kundi ang pinaka number one nimo nga pursuit in life is to know your God. To have a wonderful and deeper relationship with Him. Now that is not a Pentecostal thing, that is a biblical thing. Kay kani bitong soul winning, kaning pagsimba nato, tanan nga mga outward nato nga mga binuhatan, bunga ni siya on how deep
our relationship to God is. So God wants to be known. In order to do this, He gave us the scripture. This is His revelation of Himself. Yan yung pagpadayag sa iyang kaugalingon ngadto sa tao. Now, creation is enough to tell us that there is God. But creation is not enough to tell us who really God is. Walay tribo aning kalibutan na nga walay konsepto sa Dios, kay tungod makita niya sa kinaiyahan nga makaingon gyud siya nga naagi Dios nga labaw nako, naagi somebody nga labaw nako, naghimo ani. Pero sayop lang ang iya ang pagsabot. Kay mo man na ang spiritual side of man, the spirit of man within himself will always cry out nga naagi creator. But because of that spiritual separation mo nang dili na kanya ma-interpret og sakto ang nakita niya. Muna musimba siya adlaw, musimba siya kahoy, musimba siya tao, musimba siya og nature. Or iyang i-deny. Munang ang Bible mo yung pinaka-safe nga source nato nga magsulti nato nga, oh yes, sakto ka na ay Dios, pero kani nga Dios mao ni siya. Dili siya kahoy, dili siya adlaw, dili siya sama sa tao. Dayon inganiun nimo siya pagsimba. In order to have a relationship with Him, dili sakripisyo ang iyang gikinahanglan kundi dili faith, trust sa iya. Ug sa diyang iyang gihatag ni nga Bible, ang process ana is the inspiration. Atong nakatunan nga most scholars and most Christians would define as the inspiration as God breathed. Padayon ta. But we define God breathed as the active working of the Holy Spirit in the scriptures as He moved holy men of God, His holy men. Sir, this is in line with John chapter 6 verse 63. The words that I speak it to you, ingon si Jesus Christ, and they are recorded. Ug mo ni gitawag those scriptures, and these are the words of God, because Jesus Christ is God. The words that I speak unto you, they are they are spirit, and because they are spirit, hence they are life. So the words of God are life. Kinabuhi nato. Ug naay kinabuhi. So atong i-define ang inspiration last Sunday, ug it is a compound word. In, from the word influence, spir, from the word spirit, and these two comprise the verb nga word nga inspire. Nya gidunganga dayon nato og iation as suffix, hulapi sa Tagalog, hence the word inspiration. But the devil does not want that. Munang iyang gikuha sa mga ubang translations ang word nga inspiration, pulihan niya God breathe. Because for us, naig notion nga one time ra na. So di na kani atong gibasa, di na ni inspired. Di na ni inspired kay one time ra na ang original ra. But as long as it is correctly translated, the word of God will always be inspired. O kana siya inspired yun na siya, dili mawala ang word nga spir diha sa word nga inspiration. And the King James translators were very careful about that, and they understood the process nga gihatag sa Dios. So this afternoon, let us talk about two major points. Wa na ko ni. Kindly change that, 2 major points only, because kana nga lecture para na sa mga pastors nga akong gibuhat ang number 3. From God to holy men, from God to holy men, to all men. So from God, through the holy men, to the holy men first, then through them, paingon sa tua. So ato nang hisgutan, just very quickly. In His desire to be adequately known and understood to men. When we say adequately is, kanabang enough, because we cannot fully understand God, because He is God. We can only adequately know Him. Enough to put our trust in Him. Na nag-ingon sa kuha niya, unsa man nang giingon diya pastor sa Bible nga naapay mga butang nga nabuhat sa Ginoo nga wala na record sa Bible. Well, I am fully sure nga katong wala na record sa Bible nga gipambuhat sa Dios, dili gito sumpaki sa unsay gi-record diri. Because God cannot contradict Himself.
So we can fully trust that whatever that is not recorded here, dili contradictory diri. That's how we know God. He cannot contradict himself. And that is, can you give a 100% evidence that Jesus Christ rose from the dead? I said no. I cannot give you 100% because I was not there. But there are more than enough evidences nga makapakita sa imo nga si Kristo na banaw, history itself and the scripture itself. Then yung siya nga, di ko mudawat anak, kaya I want a 100% proof. Ako siyang gingon, don't you realize that we cannot live life on 100% proof? Na-realize ba na ninyo that you do not need 100% proof aron mabuhi ka ning kalibutan na ug magkinabuhi? Siya nga, what do you mean by that? Kung mo ato kag tindahan, mopalit ka og sardinas, do you need 100% proof nga sardinas gisulod ana? Kung mopalit kag tambal sa pharmacy, do you need 100% proof nga tambal gid na siya nga walay poison ana? Magdala ka og chemistry set imo sa nang i-test diha, then kung 100% nga tambal gid na imo nang paliton. We base our trust in not in a 100% but more than enough proof. More than enough. Is there 100% proof that we know God? No, we cannot 100% know God. We just have enough knowledge to know that He is God. And that is faith. I hope makasabot mo, ana. Or else, kung 100% yun imong gipangitaan ning kalibutan na, skeptic ka. Sigurado yun ka. Palit ko biogesic, narama mo biogesic, sir, biogesic. 100% yun kang biogesic ni. Hindi ka kapalit. You will live a life of negativity and always questioning. Pero there's enough proof nga tambal gina di na makapatay kaysa daghang nagtumara na wa may nangamatay. We can know only God, for God is knowable. Pwede siya mailhan, yet cannot be fully known at the same time. Muna gitawag siya wonderful. Usa nang wonderful, katingalahan. Because no matter how old you are in your Christian life, you cannot fully know God. You are still beginning to understand Him. 40 years after, 50 years after, we are still beginning to understand God. Bitaw na sa itong kanta ingos Fanny Crosby nga, 10,000 years, nagsugod pa ko sa Amazing Grace. Sir, so padayon ta. Hi, whoa, hello. He used holy men to accomplish this task. For the prophecy came not in the old time by the will of man. Dili kabubuton sa tao. So dili ni tumo sa tao o authored by man. But holy men of God spake. And of course, spake. And they were recorded as they were moved, influenced, inspired by the Holy Ghost. The recording of God's word required three things: language, writing, and materials. So nakinahanglan siya lingwahe. Nakinahanglan siya pulong. And it's very interesting that there's a creation, the Trinity was there. The Holy Spirit was there, God was there, the God the Father. Pero asa man ang Son? He is the Logos. In the beginning was the Word. In order for Him to speak, He need a language. And what language is that? I don't know. Kay miingon maging Bible, and God said, vocal na oral. Ug diya gikuha ang word nga universe. So naa kay friend nga gitawag og atheist, nya mogamit siya universe, ina siya you have to use another word, because when you say universe, you are affirming that everything was created by someone. Usa nang universe from two Latin words, uni and verse. Uni means single, verse means spoken statement.
Ug ang Genesis chapter 1, napakita na to that God created everything by one single spoken statement. Let there be light, let there be firmament, let there be, let there be. Nakuha ko ninyo, napamuriha? It's very, very interesting. Universe is a creationist word. Language, the expression of ideas. Writing. Then, for the sake of our present study, we will focus on language. Sir, language is supernaturally endowed by God to men. And of course, because we were created through language. Pinaagi sa lingwahe, pinaagi sa spoken statement, na-create ang tanan. And man, we were not created by the spoken statement, but ang tanan nga materials nga sa to came from the spoken statement of God. That's a very unique way nga pagbuhat sa tao. In Genesis chapter 2 and Genesis chapter 3, you have that there, records that man was able to communicate to God. The moment nga gitayhupan si Adam sa iyang nostrils, nakikommunicate na sa Dios. So ayaw mugtuo sa evolutionist nga pagtudlo sa tuwa nga na evolution of man nga gikan sa caveman, then evolution of his language nga gikan tas caveman nga unga mag-unga ta murtags barok. No, language was already there. Kabalo na mustorya ang tao. Walay na record diha nga ang Ginoo gipalingkod sa Adam dahil siya nga Adam, say after me. Wala. The moment na siya consciousness, nakigstorya na siya sa Dios. In fact, ang Dios nagsugo na niya, and to receive that commandment, ang Dios mustorya. He needs a vocal language for that. And what language was that? Silent ang Bible, so di ta mag-away, anak. Earth's many languages began at Babel. Muna gitudlo nato sa Sunday school, and we were taught in the Bible in Genesis chapter 11. Ug yang gi-confound ang languages dito sa mga tao. These divisions were according to nations, not individuals. So by nation, by tribe, by families. According to Genesis chapter 10 verse 5. So sa una gamay pa ko pagkadungog na ko ani nga story na pamis Marawi issue gitudluan nga la dito sa Babel na nalibog ang mga tao kay nakalalain ang ila ang mga pinulungan. Na stress ko gamay kay ngano nangunaw ko kaluoy sa anak no nga mabulag siya sa iyang family kay di sila makisnabot sa iyang papa. Dili nga ana ang case. It was not individual kundi by nations, by tribes, by families. Ham, Japheth, Shem. Then subfamilies na dayon. Gikatag sa tibok kalibutan. Languages of the Old Testament world are grouped into four according to linguists or philologists. Four families, one. And these were part of a large Semitic or the Shemites. Kaliwat ni Shem, mga anak ni Noah. Akkadian, the language of Babylon. Aramaic, Hebrew, and Arabic. Of course, Hebrew is a very, very interesting language kay muna gigamit sa Dios. Aramaic is also one because that is the language nga namatan ni Jesus Christ sa kapanahonan niya, because from captivity until sa Roman Empire, wala ang Aramaic nga language sa household sa mga Hudyo. In fact, if you will go back to Book of Ezra, mihilak siya kay ang ilang mga kabatanunan dili nakabalo mo storya og Hebrew because they were born in captivity dito sa Medo-Persian o panahon sa Persian Empire. Then the languages of the New World are part of the large Indo or Indian-European language family. Dako kay ni. Og nag-comprise na siya from Europe even until India nga part. Munang gitawag siyang Indo-European. And there are Indian, the Iranian, the Slavonic, the Baltic, the Teutonic, a very important language. Timan ina. Celtic, that is not, they pronounce at Celtic, dili Celtic. Celtic, then the Italic, then the Illyrian, one of the dying languages, Thraco-Phrygia. I really don't know nga nung Thraco na, nga Thraco man.
sa itong pagbasa. But they pronounce it as Thrasophrygia, then the Greek. And the Greek is a very important language, and it was divided into two, the classical or the language of the elite, the Hellenistic Greek. Pero naigitawag na to Attic Greek or the Koine. The Koine is a very important language also because that is the language of the New Testament. Koine, ang pagbasa nila anak means common. So kanang ibutangan na niyo no o kanang kuandes taas. Koine means common, and this was the contemporary Greek of the period extending from Alexander's conquests to the beginning of the Byzantine dominance of the Roman Empire. Now remember sa Bible history, ang Israel napildis as Assyrian Empire, ang northern tribe napildi sa Syrian Empire, ug ang Syrian Empire napildi sa Assyrian Empire. Ug ang Assyrian Empire or the Babylonian Empire mo pildi sa Judah, the kingdom of Judah in the later years. Ug mo na panahon nilang Daniel. So the Babylonian Empire was defeated by the Medo-Persian. Makita ninyo na sa Book of Daniel. Duha ka imperya ang gialagaran ni Daniel. Even sa Book of Ezra, ug Nehemiah, ug Esther, Medo-Persian Empire na siya. And it was recorded in Book of Daniel nga naisa ka empire nga mupildi sa Medo-Persian, and it is the Grecian Empire. Pero sa Grecian Empire, wala na record din sa Bible. We call that the intertestamental period. From Old Testament to the New Testament, na 400 silent years. They call that the 400 silent years kay walay prophets ug walay mga scriptures nga gihatag sa Dios anak nga kapanahunan. Pero diha minggawas ang daghang kaayo mga apocryphal books nga gi-include sa Deuterocanonical books sa Roman Catholic Bible. Kanang 400 silent years. Ug diha nausob ang geography sa Canaan. I do not call that Palestine because it was never a Palestine in the Bible, it was Canaan. Palestine is not mentioned in the scripture. Ang Roman Empire lang ang nag-mention ang kanang Canaan, Palestine na. Ug mo na ginahuptan nila karon sa mga Palestinian nga mga supporters nga kanang whole Canaan, whole Israel, Palestine na, ug sila ang ming occupy na ug ipapahawa ang mga Palestinians. That is false. Do not subscribe to that. So panahon sa Grecian Empire diha gawas ang Galilee, Samaria ug Judea ug Idumea, ang kanang mga diha gawas ang ang gitawag natog Pharisee, Sadducees. So diha nang gawas mo nang pag-abot sa New Testament, matingala kag na may Sadducee, na may Pharisee, nga wa man sa Old Testament. Wa mo na kapangutana ana. Or anyway, padayon ta. Koine Greek was the providential language, for it was a universal language in the Roman Empire. Although Latin ang Romans, they did not try to change the language of the people for one thing. Kung dili makasabot ang mga ginsakupan nila sa ilang lingwahe, masayon nga ilang irul. Murag mga Espanyol sa una, wa ta tudloi og Spanish. Para mahimot ang ignorante sa ilang lingwahe og mas dali pa nila makasabot nato kaysa makasabutan nila. So this is now the cultural kadabang the landscape sa culture sa panahon ni Kristo. Pagkatao na ni Kristo sa kalibutan sa unod ni Jesus Christ, multilingual sila and multicultural. They speak Aramaic in their household. Hebrew is the only language for religion. Sa synagogue, sa temple o sa scriptures, they only use Hebrew for that, but Aramaic is in the household. Greek was the language of literature. So no wonder ang atong New Testament is a literature in itself. Munang Griego ang gigamit. But if you transact with the government, official documents, coins, Latin. Kay sila man ang gobyerno. So Latin.
So munang di ka matingala sa pagkalansang ni Kristo na ay inscription nga 3 languages nga nas taas. That is Hebrew, Greek, and Roman, Latin. As I trust that you have read that in your Bible reading. Amen. Napabaliya. So dinhi ang imo ang makita mo nang mismo silang Paul na ay mga Aramaic nga mga words nga ilang panggamit. Even Jesus Christ used Aramaic on the cross instead of Eloi, because that was Aramaic, Eloi, lama sabachthani. My God. But for the Hebrew that is always Elohi. Dayon para sa Hebrew ang ilang papa is Av. Pero si Paul used Abba. So dugol ra kayo ang Aramaic o ang kuan. Padayon ta sir. Of the many languages present at the time when God communicated the scripture, He chose only 2, Hebrew and Koine. Ang Hebrew was the Old Testament was always in Hebrew, except for 4 instances. Jeremiah 10:11, that is recorded in Aramaic. Daniel, Ezra 4, and Ezra 7. Tungod kay kani nga mga instances, these are letters ngadto sa Aramaic speaking king. So in order to communicate ni Daniel o ni Ezra o ni Jeremiah, they have to use the Aramaic language. But other than that, dili gyud gina-translate sa mga Hudiyo ang Old Testament into the language of the Gentiles. Dili gyud. Only the Christians did that sa panahon sa New Testament. So, muna ang mubo kayo nga kuan from God to holy men. From God through holy men to all men. Ingon siya, for the prophecy came not in the old time by the will of men, but holy men. So ayaw mong supa kung na mo ingon nga ang Bible is written by men. As sinulat naman tao, di ko musupak ni mo na kay ang gigamit sa Dios pag sulat sa iyang pulong, tao gyud. Klaro kay ang Bible, tao gyud. Kay si Pastor Ruben pa'y pangutanon, aw natural kay ang Bible para man sa tao ang iyang gamiton. Kay kung para pa nas unggoy po iyang gamiton. Holy men of God spake as they were moved, inspired by the word, by the Holy Ghost. The Bible is always God's word. Ug di gid ni sa tao. Gigamit lang ang tao sa pagsulat sa utok sa Dios. God is the author. Man is just the vessel through which this divine revelation by the influence of the Holy Spirit was communicated. God is the author. Man, holy men were the writers. We have to put a difference between that. Ato nang nahisgutan nga ang author, writers can be changed interchangeably kung maghisguta og libro, pero when it comes to the Bible, there's only one author and many writers nga gigamit sa Dios over a period of 1,600 years. So wala naghimog convention ang Dios nga gitipok niya ang 40 ka mga tao niya gipasulat niya ang Bible at one time. Dili ato ni mahisgutan sa unahan sa atong pag-itugot sa Ginoo. Tugutan pa sa Ginoo. Nga 1,600 years ang naglangko para makumplito ang whole 66 kanang compilation of books into one Bible. 1,600 years over in 3 continents with 40 plus nga mga writers. This was the path in which the scriptures were communicated from God through holy men to all men. Paringon sa tua. Hebrew and Greek were the providential languages in which the scriptures were originally recorded. But God's plan involved all men. Hence, nagkinahanglan og translation. Kay dili tanang tao Hebrew speaking or Greek speaking. Agreed? Nakauyon ta na. So, by saying that, we have to succumb or we have to yield to the principle of translation. Kay unsa may pulo sa pagkapulong sa Dios kung dili kini masabtan. It's of no use to us. Una ang Dios by His infinite wisdom, no.
Kaya siya may nag-confound sa languages, iyang pangitag pamaagi nga ang tanang tao ma-reach out sa iyang pulong. Pinaagi po sa mga languages. As Christianity spreads towards the West, the necessity of preaching the gospel in the vernacular is not an option. Whether we like it or not, kinahanglan gyud ma-translate. Whether you will believe this or not, kinahanglan gyud ma-translate. Therefore, ang translation is a biblical mandate or biblical principle of reaching the world. In line with the Lord's Great Commission, the Holy Spirit made it possible to convey God's word in the language wherein it is effectively understood. Ang gusto sa Diyos, mas masabtan. Amen? Kailan mas masabtan? Kay gusto siya mailhan. Gusto siya makasabot kaniya. So that carries with it the principle of faithful or right, sakto nga paghubad. So in Book of Acts, makita nimo diha nga sa dihang nagwali ang mga disciples, especially Peter, na mauli man kay, we know the story, nga Day of Pentecost, so ang mga Hudiyo, timali, before pa si Kristo, si Jesus Christ, may abot sa kalibutan, nagkatibulaag na ang mga Hudiyo sa tibuok Roma, imperya sa Roma. Okay? Nakakuha mo sa story na to. Napa mo diha? So, nangataw sila sa pinulungan nga dili Hebrehanon. Latin. Muna makita ni mo diha nga nangutana sila nga, di ba Galileanhon man ni sila nga nagwali? Naunsa man nga atong nadungog ang pulong sa Dios o nadungog na to ilang wali sa pinulungan diin kita na tao. Kaya nga naman ang Holy Spirit na ay impromptu nga translation nga gibuhat, signifying og nagpakita nga kinahanglan gyud nga ang iyang pulong madalang ngadto sa nakalainlaing pinulungan sa kalibutan. The translation of the Bible into the vernacular is in fact the fulfillment of God's promise through Isaiah. Ato ning nahisgutan last week, akong gibalik diha. So kana nga portion diha, makita ninyo na sa first booklet ninyo. Being born again, not of the corruptible seed, but of incorruptible, by the word of God, which liveth and abideth forever. Nagpabilin ang pulong sa Dios. One cannot help but ask the question, if the word of God liveth and abideth forever, asa man ni karon? Kaya nagsaad makana siya. So gitubag ra pud sa Bible. We can only use the Bible for this. The original manuscripts were not the recipient of this promise. O yung tandang-tanan ana, wala na'y original karon. Kay dili kato ang gisaaran sa Dios nga iya ang ipalungtad. Unsa may gisaaran sa Dios, ang manuscript o ang iyang pulong? Ang atong nabasahan, the word of God liveth and abideth. Dili ang materials, kundi ang iyang pulong, ang iyang gipreserve. If the originals were gone, do we still have the scripture? Where are they? The Bible itself has the answer. Ingon siya diha, in the law it is written, with men of other tongues and other lips will I speak unto this. These people, ang iyan ng katawhan, kay iyang gisugo sa Isaiah, I will speak to these people. So, kanang word nga, I will speak, that is the scripture, because that is God's word. O yun bata? So, kanang I will speak diha, through other tongues, Bible na, iyan ang pulong. And those are scriptures. So, in this part of our lesson, we will look into two things. One, the brief history of the English language and the English path of the Bible. Number two, the Bible translation is needed to address the cultural context. O sa cultural context, masabtanan yun na sa unahan. So ato ta sa brief history of the development language. What is my point here? History will attest that the King James Version of the scripture is the very preserved, inspired word of God in the English language. Also may proof na to, even history itself will attest to the inspiration and the preservation of his language into other language, which is also English.
Also, it is the second most, ato ta karon sa English is the most important language of the world. It is the second most spoken language after Chinese. Pero murag nasayop ko. Murag ko anak karon. Murag sa India na ang sorry. Kaya ang India daghang mga languages eh. Pero ang number one karon sa population murag India na, kung ako nasayop. Napulihan na ang China. Murag India na ang number one. So in a way, it is the second most spoken language. It is also a providential language. For it served as the means of the world, lingua franca sa panahon sa worldwide evangelism, sa pagsugo sa Dios sa church nga magkatag sa kalibutan aron iwali imantala ang may balita. But it has a very long history. And this is the brief history to make it short. Britain's earliest inhabitants, the Celts. They probably descended from Japheth, according to some philologists and linguists and other historians. These people called themselves Britons, and they were pagans. Ang ilaang religion is Druidism. Yan, naggamot ang daghang kaayong mga witchcraft o mga Wicca, in a way. So in 54 BC, Rome invaded Britain, bringing with them the Roman rule and also the language with them. And it ushered the path nga din ang mga disciples sa sa Book of Acts chapter 6, Acts 8:1. Kay di man sila gustong Acts 1:8 nga ye shall be witnesses unto me into all the world. Itagaan sa persecution, natuman ang gusto sa Ginoo sa Acts 8:1 gibali. Munang nakatag sila na ay persecution except the apostles to strengthen the mother church. Pero kung asas lang mo abot na ilang gidala ang gospel, and because Britain at this time was a Roman Empire, so makasulod na sila dito ang mga Christians. So gidala nila ang gospel. In fact, kung wako na sayop, there's only one saint in the whole world nga gi-celebrate nga truly saved o truly nga kanang Baptist sa Ireland, si Saint Patrick. Because the history of Saint Patrick na siya very, very close affinity with the Baptist. He was a Baptist. Anglo-Saxon invasions in 410. From 54 BC to 410, that transpires about mga 300 to 400 years. Kung makita niyo sa history, di ba ang Jerusalem nagsugod na ang Ottoman Turks og invade sa Europe, nag-invade na nakuha sa mga Turk o sa mga Muslim ang Israel mo nang naa sila Dome of the Rock, naa sila Al-Aqsa Mosque, na diha. So in order to defend ang Italy, para ma-defend nila ang diminishing empire, ilang gipang recall ang ang mga sundalo para ma-strengthen ang ang borders sa ilaag yung capital. So ilang gikuha munang gibiyaan sa mga Romans ang Britain at this time in 410. Now you could just imagine for pila ka years ang mga Celtics dili kabalo kaayo, gamay ra kanila ang kabalo mo handle og espada, kay for pila kay centuries slave man sila. O kung ikaw ang conqueror, di gini mo tagaan o kanang hinagiban ang imo ang gipang conquer kay musukol na nimo. So gamay ra kay sila knowledge. So this left the British Isles open to many invasions. The country was invaded by the Picts and the Scots from the north, then mga Saxons along the southeast coast, then daghang pa kayo nga mga klase nga mo, you can read it there. These were Germanic people. They conquered the Celtic Britons. They were isolated in the hills of Wales. Nga din nag-flourish paghihapon diha ang Christianity, pure Christianity, even to the time of Protestantism. In time, these Germanic invaders assimilated. So ang Celtic nga language na nasagulan og Latin nga language, dili na siya pure Celtic, di na po siya pure Latin. Karon kay na-invade sila mga Germanic tribes, so ang Celtic Latin nasagulan og Germanic words and many Germanic words. So kay word nga assimilate is means
Ming merge yun sila sa katawan, ilang nadawat ang kultura ug ang kultura nila gidawat sad. So they became a new kind of race of people. Dili sila Celtic, dili sila Romans, di pud sila Germanic. Usa may tawag sila Tuo kay nag-assimilate ang duha ka Germanic tribe nga Anglo-Saxons. Murag Medo-Persians, Syro-Phoenician, the Syro-Phoenician, the Syrian and the Phoenicia. So duha ka tribe nagkuan niya tungod sa dominance sa the Angles. Ang tawag sa British Isles ani nga time dili na British Isles kundi the land of the Angles. Ug ang ilang lingwahe, the language of Angles. Nya karon kay tapulan maning tao, di man sila gusto og Angle land, ilang gidrisog England. Ug ang lingwahe nila is not Latin, dili Celtic, dili po Germanic, kundi English, the language of England. Ya gikuha ang word nga Anglican Church, the religion and the Church of England. Anglican. Napamudiha? So English, wala siya nagsugod sa Babylon. It is a developed language. Developed language siya, dili siya karaan nga lingwahe nga nagsumikad dito sa Babel. It is a developed language, Angloland. The emergence of English as a language. English also has developed under a number of historical influences ug naa siya tulo ka stages. Ang source nako ani wala na ni in circulation, by the way. Giundang na ni siya sa Webster ug kani siya wala na ni siya kani nga page wala na ni makita sa mga bag-ong Webster's New Collegiate nga mga edition. It's only found in the 1974 edition and no more. And kani si Wolf is not I don't know the background, Christian ba ni siya dili, pero makita nimo nga ang Ginoo naglihok sa kasaysayan, that even the world o even ang non-Bible believing maybe will establish the history of the King James Version. What usa may naaani atong tan-awon in close scrutiny. So naitulo ka stages sa pagdevelop sa English language, the Old English, the Middle English, and the Modern English. Ang Old English has 4 stages, the Proto, the Early, the Old, and the Late Old English. O muna ang mga kasaysayan nga makita ang katuigan nga din muna ila ang kuan. Sa mga linguist ni sumala ni siya sa kasaysayan nga ilang nakalutan. Nga sometime 300 to 500 muna gitawag Proto-Old English. And so on and so forth. Pag abot na ron sa Middle English, early Middle, then the Middle English, 1150 to 1300, and Middle English, 1300 to 1475. This morning nga period nga din nagsugod ang Bible na translate into the English language, ug mao po ni ang kasaysayan nagsugod ang Protestantism using the Middle English nga lingwahe. Then here comes the modern English, the early modern in 1475 to 1650. Ug diha nang gawas ang Latin and Greek borrowings. Kanusa ang King James na translate. Therefore, King James is not an Old English, it is a modern English. Usba ang inyo ang mentalidad nga di ko anang King James kay Old English, basta Old English digi ka kabasa kay Germanic ayo. King James is a modern English. Panahon gid na ripe na siya para i-translate ang King James ang Word of God into the King James kay naman minggawas diha ang Latin and Greek borrowings. Naanay mga Greek and words dinhi. Then of course, muna panahon sa reawakening, the Renaissance. At that period also, the rise of the English Empire, nag-rise up po ang Spanish Empire o nag-away sila sa dominance sa world. World supremacy mo nang nakaabot si Magellan on what year sa Pilipinas? Kasi sila kahinundom sa kantang Yoyoy Villame.
in the year 1521. In 1521, so naanay mga voyages, nag-conquer na sila, ug at this moment, po ang New World, which is America, na rediscover ni Columbus. Usa may kuanan ani, significance ani, is just a chart. Makatulog ka kung magbasa ka. Well, boring. Together, read. Ang mga pulong sa Ginoo, putli nga mga pulong ingon sa plata nga gilunsay sa hudno nga yuta, gilunsay kapilo. According to the Jewish traditions, sa dihang ilang kopyahon ang Bible, it should be edited 7 times. Kung di na makabutog 7 times, they were discarded. But there's another significance about that. Timani, 7 times ang purification. How many periods are there? Mag-ihapta. Proto-Old English, that's the first purification. Early Old, that is 2. 3 is the Old. Late Old English is 4. Ang ikalimang purification is the early. The 6th purification is the Middle English. And very interesting, the 7th purification of the English language is the language nga gigamit sa King James Version. Not Middle English, not the languages of Tyndale, not the languages of other English translations, kundi gipaabot gyud sa Dios nga ang iyang gamiton nga pulong, usa ka pulong nga kapito niya giputli aron magamit sa worldwide evangelism, at is the language of the King James Version. Tumo ba ni nato? Kag ila mo kisay nagbuhat ani nga chart, akong gipakita sa inyo. I don't know if he was a Christian, I don't know kung deliberate, tinuyo ba niya, pero I believe that history is God's story. Iyaan ang storya. Even history itself will attest to you that you have the Word of God in your hand. History lang ni siya. Usay boring sa tanan. But the moment nga ako ni na-discoveryhan, nanimbaw to kong balahibo, pastor. Oh, purified 7 times. And there are 7s in the history of the King James. O sa mga, wala na ko na-appeal. There are 7s, akong ipakita diya sa inyo ang booklets, right? The 7 pathway, the 7 languages, gadin gigamit sa Diyos nga ma-preserve yung pulong. Then the 7 years in translation. Naba na? Are you reading? The 7 years of translation, it was commissioned by King James in 1604. Nahuman og 1611. How many years? 7 years. The 7th English translation, walay labot ang kaing Wycliffe, kay si Wycliffe ang yang gigamit dili purified nga, dili pure nga manuscripts. So 7. Pero kaning ikaduha, di na ta magduga ni, ako lang gipakita sa inyo nga as a church, dako kay tag-role sa pagpadala sa pulong ato sa uban ug sa pagwali. Ug ang isa ani nga wala na kayo na address kaniadto, salamat sa atong henerasyon na address na ni siya, the cultural context of the people. God, the author of languages, knows how to address the problem involved in communication. Sa English 3, sa IIT, kasagaran na to IIT, please forgive me sa dili IITs, pero may agi gapon mo na sa inyong colleges, right? English 3? Kasi nakagi English 3. Kasi gani course description na lang English 3. Communication, di ba? Communication, speech, speech. Ma'am, ngano imo man kung gibagsak sa akong subject nga major para bagyod nako? O sa imong major day-day, speech. Ngano nabagsak ka sa English 3? Gipamulong mo na ngano nabagsak ka sa English 3. Sa English 3, the proper communication involves 5. Messenger, receiver, message, medium, and feedback. Diba?
Pero ang wala gitudlo sa tuwa is the cultural context. Sir, ihatag tanan. Hapit na kumahuman. There should be a speaker and there should be a receiver para na communication. Then para ma-complete ang communication process, kailangan na feedback. Tama? Na feedback. Sa church, na feedback. Na amen. Ang atong pinakanindot nga feedback is, nga nakasabot ta sa Bible is, nag-faithful ta, natuso ba itong kilabuhi? That is the greatest feedback nga atong ikapakita sa Diyos nga we understand the message. Nausob ta, may hatag ta, may tubo ta. Amen. Pero dili na mahitabo kung dili na to ma-address ang pinaka-importante, the cultural context. O mo ni problema kani adto. Nga atong mga missionaries atong bukid, wali sa pulong sa Ginoo, maglisod sila kay wa may binisaya. So ila pang i-translate ang English ngadto sa lingwahe sa tao. Pero salamat sa atong kapanahunan, naanay King James ito si Cebuano. O alang pod ninyo nga mga magwawali, bagay-bagaya po ninyo ang inyo ang mensahe. Kay ko ato kag bukid, ayo gyud pag in English. Kay never gyud sila ka-understand ni ana. Kay maglisod maganita sa syudad nga naka-eskwela tag in English, panggaan lang ganit tag King James version, nosebleed na maganita sa mga ETH. Heareth, thou shalt not. To sa man mga ingan ng mga pulunga. Lisod mga nitagkuan. So, i-address na itong cultural context because when God's Spirit Himself brought the message of the disciples into the language of the hearers, we can safely conclude that God is concerned not with the original tongue, but also with the tongues of all men. It is logical and practical. How can a man believe on something he cannot understand? Hence, faith, since faith is an intellectual matter, inutok man ni siya nga butang, nakinalanta makasabot before tamo mutuo. Munang na-burden kita karon nga actually pasaylo ako, I'm on the process of translating this sa Cebuano. Mugawas ang Cebuano ani nga mga lesson pero dili ingana kasayon. Munang nangutang gyud kog laptop for that para ma-address nato ni nga need because we need to address kita makasabot man tag in English. Pero namo kita makaigsunan maglisod. Muna ato gyud ning ibinisaya. Someday we will have Cebuano nga lessons para lang gyud maabot nato ang mga katawhan para wala tay pagatubang sa Dios, wala tay utang nga moingon Dios nga wala ka naning kamot, Pastor Paul, Pastor Carl, Pastor John o church nga madala ninyo o matudlo ninyo ang akong pulong ngadto gyud sa mas nasabtan nga pamaagi. At least limpyo among kamot mo nang kanang booklets ninyo, inyo nang ilabay sa dili ko pildi. Kay ngano man wala na ko'y tulubagon sa Dios ninyo naning kamot mi para matudloan mo. Sa diha mo ingon mo wa ko katubo, ipakita des ginong booklet, wa nimo gibasa. Faithful translations of the Bible help fulfill God's great commission, and we are now facing a great challenge. Mano mo suporta, ngano mo suporta sa Bible printing? Dili lang kay Bible ang printing ana, pati tracts, pati lessons. Apil na. Who knows ang imong mga paryente maabtan sa imong endeavor sa mga gospel tracts nga imong gisuportaran. Wat na kabalo? Napay magwawali nga raise up nato nga mo reach out sa mga dili makasabot og in English. Amen. Magpray ta, Father, thank you for giving us this burden. Thank you for our pastor who has the burden, Lord, nga makakat-on gyud mi sa Bible. Amahan, we pray nga kani nga kasaysayan makapalig-on sa among paruganan may tungod sa imo ang pulong ug ang burden nga mapadala ngadto sa nakalain-laing mga pinulungan. Bless this church, Father, not only spiritually but also financially for the many ministries nga imong gi-open. To you, we give all the glory and honor in Jesus' name. Amen. Mayong hapon sa tanan, Pastor. Thank you.